Hello, magandang gabi sa lahat. So bago tayo mag-start, meron tayong video na sisilipin, 'di ba? So ito, meron tayong video na sisilipin dito. Ito ay galing kay Sir Patrick Concepcion. Sana hindi makita yung picture ni Sir. So may pinasa sa akin siyang video, may short version at long version, no? Ni-screen record yung buo. Pero ito yung mismong part kasi na yun eh. So panoorin natin to mga men. Caution, you are under surveillance. 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 Uy! Surveillance. Caution, you are under surveillance. Caution, you are under surveillance. Caution, you are under surveillance. Creepy nga naman, lalo na yung orb. 'Di ba? Creepy nga naman. Pero ito yung tanong ko, sir. Sir, bago mangyari yung alarm ba, paano ba yung ilaw nyo dyan? Pinapatay sindi ba yung ilaw? Kasi kaya siguro nag-a-alarm yung CCTV mo, ibig sabihin, may motion na nadidetect. Tama? May motion na nadidetect or may nagbabago do sa ano ba yon? Sapat ba yon? Kailangan ba may maglakad sa harap ng camera bago matrigger yung motion detector? Matitrigger din ba siya kahit pinatay o binuksan ng ilaw? Yung mga nakakaalam sa CCTV dyan ha, hindi ko po kasi alam kung paano yung sistema ng CCTV na yan eh. Gagana ba yung motion detector niyan pagka kahit ilaw, pinatay sindi mo ang ilaw? Kasi dito nakikita ko, nag-a-alarm siya. Ito, let's say yan play natin. Caution, Diba, you are under surveillance. diba namatay? Nung namatay yung ilaw, feeling niya may na-detect siyang movement. Pero may napansin ako dito sa lower gilid eh. Lower right. Tingnan nyo ha, yung banda rito. Play natin ha. Di ba? Caution, you are under surveillance. Merong sumilip. Tama. Caution, you are under surveillance. Caution, you are under surveillance. Tapos ito, may time dito, di ba? Caution, you are under surveillance. Titigil na yung alarm. O, di ba? Wala nang alarm, Then, mag-a-alarm uli. Caution, you are under surveillance. Caution. Ang tanong ko, yung bang pag-bright tsaka pag-dilim nun, ito sara kung manonood ka sa akin pa yung comment sa baba. Yung pag-bright ba at pag-dilim nun, adjustment ba ng camera yon dahil may na-detect siya na movement o pinapatay sindi nyo ang ilaw? Baka kasi mamaya pinapatay sindi nyo yung ilaw, akala nung CCTV may movement na nangyayari. At ang tanong ko pa, nadidetect ba as movement yung patay sindi ng ilaw? Kasi nagbabago yung framing nun eh. Pero ito yung medyo medyo gusto ko yung parang orb. Caution, you are Yung under orb na surveillance. na-capture. Caution, you are under surveillance. You know? Caution, you are under surveillance. Yun na naman. Caution, you are under surveillance. Alam mo, nangyayari yan dito sa camera ko na to. May nakakapagsabi sa akin na nangyayari sa camera ko yan. Yung bigla na lang may parang bola na lumalabas dito sa camera ko.
Dahil kung dust yun, makikita ko naman dito kung may dust na lumilipad-lipad eh. Sino ba? May nagpasa yata sa akin. Sino ba nagpasa sa akin? Hanapin ko. Yung parang may orb daw na Pakita ko sa inyo ha. Saan na ba yun? Bagal kasi na itong internet ko. Magpa-Gcash nga kayo para mabilis internet. Joke lang ha, joke lang. Anong name na ni, basta kung sino man yun, nakapag-forward din sa akin, dito rin sa akin, may parang bilog din eh. Pusa yung, isa-search ko nga. Diba? Tingnan natin. Orb. Wala naman. Hindi ko mahanap. Pero may nag-send na sa akin nun eh. O, ito pa. Hindi ako convinced na insect yon. Hindi ako convinced na insect. Pero convinced ako na iba yung Iba yung iba yung insect eh. Makikita mo kasi pag ang insect ay gumalaw, paunti-unti ang galaw nun eh. Paputol-putol eh. Gagalaw, tapos titigil, gagalaw. Ibig sabihin gumagapang siya. Minsan nga, nade-define mo yung shape ng insekto eh. Kahit nasabihin mong blurry siya sa camera. Pero feel mo insekto talaga siya eh. Yung sa movement na nga lang eh. Feeling ko hindi insekto yon. Kung magpapaka-skeptic ako, feeling ko dust yun. Yung orb na yon, dust yun. Pero who knows, pwede siyang spirit. Pwede, no? Pwede. Kasi ako nakakaranas ako dito noon na wala naman ako nakikitang dust. Sa bagay, maliit lang ang dust eh. Hindi mo talaga makikita yan sa naked eye mo. Pag yung, lalo na ako isang piraso lang na, na gumagalaw. No? Pero kayo pa rin ang, ako, for me, opinion ko, medyo 50-50 ako doon. 'Di ba? Pero pakisagot yung mga tanong ko kung pinapatay Cindy ba yung ilaw noon. Yun lang ang gusto kong malaman. At kusa bang nag-a-adjust ang brightness noon pag may nakita siyang tao. Kasi kung hindi naman pinapatay Cindy yung ilaw noon at nagba-bright yun ng kusa, ibig sabihin may kinakalibrate siya doon, may nakikita siya na wala doon. 'Di ba? Anyway, pagpatuloy tayo. Ang ating nami-miss ko na 'to eh. Miss ko na to. Si Sardonsky, may nagpasa kasi sa akin ito. Ito na naman yung white lady daw sa kalsada, may nakita. Itong aming estudyante na si Sardonsky, hindi pa rin natututo. Inuulit niya pa rin yung mga video niya na nag-click. 'Di ba? Kapag may nag-click kang video, wag mo nang ulitin, men. Sana kung gusto mo makinig sa amin, Kasi ito, wala nang bago dito eh. Yung nag-request man nito, kung sino man kayo nag-request nito. Wala nang bago dito eh. Nagawa niya na ito before eh. Kasi for me, yung paranormal kasi mahirap nang i-duplicate yan kung totoong paranormal yung nangyari eh. Or maduduplicate mo yan siguro dun sa isang lugar. 'Di ba? Let's say, bahay na pula, ito ay haunted. 'Di ba? Bahay na pula. Ito ay haunted. May na-capture na white lady doon. Then, may ibang nag-explore uli doon or bumalik ko, na-capture mo uli yung white lady doon. Okay lang yon. Kasi same lugar eh. Pero kung uulitin at iba-ibang lugar yung nangyayaring ganyan, pwede namang mangyari, kaya lang medyo unbelievable na siya eh. Tsaka kung paano ka minulto dati, ganun na ganun ang gagawin mo, di ba? Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat. Meron tayong pupuntahan ngayon na kalsada na napuntahan natin dati at most requested to guys, gawa nung sobrang creepy nito at meron talaga Most request. nag-exist at Napuntahan niya na pala before. nagpapakita. Kaya Ano na? samahan niyo sobrang creepy nito at meron talaga nag-exist at nagpapakita.
Kaya samahan Meron talaga magpapakita, ano, kasi nasabi niya na eh. niya sana ako kung bakit naging misteryoso tong kalsada na to na wala masyadong dumadaan at kinakatakutan sa oras ng gabi. At kahit nga maski hapon, Doon pa lang sa pananalita ni Sir Donsky. Ito, analysis ko lang naman, ano. Sa pananalita kasi ni Sir Donsky, medyo nabubulgar na agad, nakapikian na agad yung gagawin. 'Di ba? Ito, based on video naman ang sinasabi ko, ha. Baka mamaya na naman, ako na naman na awayin nyo based on video. Based on pananalita niya kasi, mga kababayan ko, wala masyadong dumadaan at malalaman daw natin kung ano ang reason. Wait lang, ha. Anong sinabi niya? sobrang creepy nito at meron talagang nag-exist at nagpapakita. Kaya samahan niya May nag-exist daw at nagpapakita. Kaya samahan daw siya. sana ako kung bakit naging misteryoso tong kalsada na to. So, yung sentence niya na samahan nyo ko, para malaman nyo kung bakit. Kung bakit. Parang talagang pagpunta natin doon, malalaman na natin kung bakit. Sure na siya. 'Di ba? Sure na siya na talagang malalaman natin kung bakit. May problema doon. Wala masyadong dumadaan at kinakatakutan sa oras ng gabi. At kahit nga maski hapon, kinakatakutan. Kaya tara guys, samahan niyo ako. Solo exploration to ng gabi rides. Tara. Talaga solo, solo daw. Wait lang, kwentuhan muna tayo. Maano naman yung oras eh. Nung nagkasama kaming dalawa ni Sir Clint, actually ako, si Sir Shaman, si Sir Pinoy Solja, si Pinoy Solja TV, di ba? Nung nagkasama-sama kami, nagpaturo ako kay Just Clint kung paano gumawa ng interesting video. Di ba? Doon kasi siya sa magaling eh. Ang sabi niya sa akin, talagang subukan ko mag-voice over. Nandun daw yung sikreto doon sa voice over. Hindi verbatim yung sinasabi, pero ito yung pagkakaunawa ko doon sinabi sa akin ni Just Clint. Pinapasubok niya ako mag-voice over. Well, sa mga susunod siguro, pag may chance, susubukan ko yung voice over. Kasi madali naman talagang i-digest yung video kapag may nagvo-voice over. 'Di ba? So, ang sabi niya sa akin, kailangan daw mga first minute or first 30 seconds makapture mo na yung interest ng nanonood. Kasi ako dati, hindi ako naniniwala na ipapakita mo na agad yung magandang part sa umpisa. Ano pa ang panonoorin sa'yo sa gitna? Alam na nila. Yung pala, ang aanuhin ng mga audience doon sa umpisa, may preview ka. Halimbawa, may nagpakitang, tama itong ginagawa ni Sir Donsky. Kasi kung mapapansin mo sa intro niya dito, diba? Pinapakita niya na agad yung white light. Tama ito. Itong ginagawa ni Sir Donsky na to. Dahil nakita na natin kung ano yung may expect nating makikita sa video, magtsatsaga daw yung audience until such time na marating ito. Itong tagpo na to. 'Di ba? Doon ako nagkamali. Ang iniisip ko kasi dati, katulad nito, 'Di ba? Katulad niyan. Paano 'yan? Pinakita mo na yung magandang part. 'Di ba? Pinakita mo na yung magandang part. Ano pa ang thrill ng mapapanood namin? Pero hindi pala ganoon. Dahil naging interesado ka dun sa mangyayari, ngayon, magtsatsaga ka ngayon na manood ng video hanggang mapuntahan yung tagpo na yon. Yun pala. 'Di ba, men? Yun pala yung ibig sabihin nun. 'Di ba? Kaya talagang matututo ka talaga sa sa isang eksperyensado eh. Magtanong ka na magtanong sa mga ganun. Basta handa ka mag-absorb ng dapat mong matutunan.
Kaya lang, kaya lang dito sa, walang storytelling, no? Actually, ganyan din naman ang video ko, wala ding storytelling eh. Isa rin yung sa kinriticize ni Just Clint sa video ko. Kasi ako tamad ako mag-edit, basta ang sa akin maipagsunod-sunod lang, no. Hindi ko pinag-iisipan yung kaya minsan tsaka hangga't maaari maikli lang talaga dapat daw ang video. 'Di ba? Minsan kasi 'di ba pag nag-i-edit ka ng video, may mga moment doon na gustong-gusto mo ring maipakita sa tao. 'Di ba? Pero kailangan talagang mamili ka talaga. Kung ang target mo ay 15 minutes lang, 15 minutes pagkasyahin mo doon yung gusto mong ipakita. Huwag ka nang mag-exist, huwag ka nang mag-excess doon sa 15 minutes. Kahit may mga magagandang moments ka na kailangan putulin, ibig sabihin may mas magaganda pa doon eh. At dapat buo yung story mo. Yun ang mahalaga yung kaya doon, tsaka may script siyang ginagawa, yung mga sasabihin niya sa voice over niya. Wala na-share ko lang sa inyo. Kasi ito, napapansin ko although na tama yung ginawa ni Sir Donsky dito, ito ngayon, yung dating ng vlog niya, parang walang sinasabi, di ba? Walang na talaga nagda-drive lang talaga. Huy. So, ang aga niyang pinakita, 3 minutes, pinakita niya na agad. Tuwan nga natin ng konti. Akala ko sa dulo pa ipapakita yon. So, pinakita niya na agad. Di ba? So, yun na yun. Ito. May nakaputi nga naman, Huy. Ito. Wala ka. Hindi na kasi nagwo-work to eh. Ano na yan? Kumita na yung ganyang style na yan, di ba? Kung sinwerte ka dun sa unang video mong ganito. Wala ka, yan? Pag inulit kasi Ito, guys. aeroplano sound effect na. Parang may cut yun, men, ah. Ano nga? Wala naman. Akala ko may cut eh. Wala na eh. Enough na yung time na makatakbo eh. Diba? Pero ang maganda dito sa ginawa mo na to, pinuntahan mo eh. No? Yun lang siguro yung bago. Pero yung konsepto na yung may nakikita ka sa daan, napanood na namin to, men eh. May nakita ko dito, guys. Mukhang malayo naman na yung fina-flashlightan mo. At saka, parang dinidepensa mo, baka may makita ako dito uli. Baka may makita ako dito. You don't need to say that, man. Diba? Baka may makita ako uli. Ang pangit niyan, baka may makita ka nga talaga uli. Parang ang nangyayari, gina-justify mo na mag-flashlight ka sa ibang lugar. Doon pa lang eh, yung mga ganon, men, parang
ano na yun eh, misdirection na yun eh. Tamo. Yung sinasabi mo dito na para baka may makita ka uli, i-rewind natin nga. Tamo. Ano ka nakita ko dito? Nakita ko dito guys. Malikmata lang siguro yun. Bakit sasabihin mo malikmata documented sa video mo, men eh? Ako, alam mo, pag ganyan ka compelling na video, ang gagawin ko, i-review ko na agad yung ano ko, yung camera ko. Lalo na pag ganun ka solid, i-check ko na agad yung camera. Mata lang siguro ako guys. Pero kitang-kita ko, mga mata ko. Oh my God. Kita natin to sa pag-review natin. Paano malikmata lang ako guys. Wait lang ha, wait lang. Wait lang. Baka mamaya tama yung iisipin ko eh. Wait lang ha. I-rewind ko lang. Kita ko rin. Nakababa pa rin yung pang-angkas mo, men eh. Yeah, may pang-angkas ka dyan, no? Tinan mo yung pang-angkas ni Sir Donsky. Nakababa. Hindi, kayo bang mga nagmomotor, sanay kayo na nakababa yung pang-angkas nyo? Ako, minsan, madalas ako mabunggo dyan eh. Let's say, nung last time, umangkas sa akin si Just Clint, nakalimutang iangat yung angkasan. Nung bumaba ako, naglakad ako, yung pagpasok ko sa 7-Eleven, nabunggo yung ano ko. Kaya hindi ako nag-iiwan ng nakababang pang-angkas eh. I don't know, sa NMAX or kayo, kung kayong nandyan, sanay kayong nakababa yung pang-angkas nyo. Anong big deal doon? Para kasing may kasama, unang-una pala sinabi niya agad nung una. Ito, objective naman ang sinasabi ko eh. Objective naman ang sinasabi ko, di ba? Nung una, sinabi niyang ganon, solo lang tayo ha, solo ride lang ha, solo lang daw. Then makikita mo nakababa yung pang-angkas. Tapos ito yung gagawin ni Sir Donsky. Wait lang ha, i-rewind natin. So may misdirection na ginagawa si Sir Donsky eh. Titingnan niya dyan. Diba? Tingnan niya dyan. Nakita ko dito. Nakita naman natin nakababa yung pang-angkas ano. Tiningnan niya yung motor niya. Minake sure niya yung motor niya na walang tao doon. Tapos titingin-tingin siya dyan sa kung saan-saan. Diba? Titingnan niya uli yung motor niya, diba wala siyang kasama. Ngayon, haharap siya. Sasakay siya sa... Malikmata lang siguro yun. Sasakay siya sa motor niya, no? Malikmata lang siguro ako guys. Pero kitang-kita ko, mga mata ko. Oh my God. Kita natin to sa pag-review natin. Oh, Boy Balod, nakaangkas ka na ba? Paano malikmata lang ako guys. Pwede kasi mangyari umangkas na si Boy Balod eh. Pwede ha, hindi ko sinasabing gano'n na nangyari. Pwede. Nakita naman natin nakababa yung pang-angkas niya eh. Wala naman malikmata lang ako dito guys. Tsaka yung repetitive na pagsabi mo na namamalikmata ka, inaano mo talaga yung tao eh, kinukonvince mo na parang wala talaga doon. 'Di ba? Parang ang pinapakita mo doon baka namalikmata, parang pag may nakita nga kababalaghan, hindi ka namamalikmata, Idol Donsky.
Nire-reverse psycho mo yung mga tao. Diba? Dito kasi tinuturing talaga tong haunted road to guys. Pag ganitong oras wala nang dumadaan dito. Wala talagang nadaan na dito guys. Oh my God. Hindi ako sure ha, pero tingnan natin sa review. Oh my God. Pagka ganitong oras na guys, wala na talaga. Pinangingilagan na ito nilang daanan. Ayun po nga sa atin dito guys, kahit alas 4 nga ng hapon, wala nang nadaan eh. Kasi oras na yan. Pagka alas, ano yun? Kasi pag oras na ng alas 4 guys, oras na ng mga ano yan, mga engkanto, hanggang alas 6 ng hapon. Pero ngayong Ganun ba yun? ating gabi, mas lalo na. Mas lalo sobrang active sila dito. Tignan nyo guys, oh, puro kakahuyan na yan guys, oh. Yan, ito, maganda itong ganito, no, na nagkikwento ka sa amin, hindi yung Oh. nagda-drive ka. Wala kang makikitang bahay dito. Puro na to mga kagubatan ang paligid. Oh, tingnan nyo guys, oh. Puro kagubatan na yan, pati dito. Gubat na yan sa paligid guys. So dahil doon, ano, may magpapakita na. Pati dito, oh. Kakahuyan, oh. Uy, ano yung ilaw? Wala, may liwanag. Ano yan? Reflector lang yata yan. Ah, tali lang. O, reflectorized na tali. Wala. Hindi, mga kababayan, ano, same formula pa rin yung, ano, yun ang nangyayari. Yung parang laging may kahulugan. Tingnan nga natin ano yung nakita dito. Forward ko lang ha. Diba? Ano nangyari? Ito nga pala yung ano guys, oh, daan nila, ang poste nasa gitna, oh. Nag-ano yan, nag-road widening. Forward natin ha. So may backhoe dito guys, oh, pero walang operator, di ba? Wala eh, kung ano wala na. Hanggang matapos pala yan, wala na palang nangyari. Hanggang matapos yung video na yan. So yun lang talaga yung main attraction niya. Talagang ini-stretch ni Donsky na maabot siya ng 18 minutes. Nangyari na yung ano eh. Ito yung ano, ito yung analysis ko, no. Kung sinadya ba to o hindi, sinadya naman. Obviously. 'Di ba? Kasi bago mag-start yung ano, yung video, sinasabi niya na malalaman na natin kung bakit ano. Then ang aga-aga sa video nagpakita na agad. Well, hindi naman ano 'yon, hindi naman mali 'yon. Pwede naman kasi mangyari talaga nun. Kaya lang after nun, parang ini-stretch niya pa ng ini-stretch. Kasi kung sa editing kasi, kung wala nang nangyari do sa mga dulo, hindi mo na dapat isasama 'yun eh. Parang ang nangyari dito, ini-stretch niya lang talaga yung ano, yung video niya. Kahit hanggang dito sa dulo. Kasi nga ano eh, wala din eh. Ba't ayaw ano? May nakikita ng kamera. Pero napansin ko dito na ako. Diyan na So bumalik siya. Bumalik pala siya. Meron na naman pala uli. Tingnan nga natin. Anong binilugan mo doon? Parang may sumalubong nakaitim. Nag-cut ito. Nag-cut. May cut siya min eh.
palusot niya na lang yung ano, yung zoom na yun. Tinan mo ha. Kahit wala naman. Tama ha. Yan ang technique ni Donsky. Tandaan nyo ha, ito yung mismong video. Parang may sumalubong na nakaitim. Wala naman Wala naman oh. Tapos pag ganyan niya, pag resume nung video, boom, iba na yung scene. May cut na nangyari kasi nga pabalik na siguro siya niyan. 'Di ba? Parang bumalik na lang siya. So dito na yung mangyaring bandang huli. Bumalik lang siya. May cut yung video eh. Siguro binalikan niya na yung kasama niya doon, ano? Doon sa part na yon. Palusot lang yun eh, yung may na, kunyari may nakaitim. Dito ako nun eh. So dito pa lang, may nakikita ng kamera. Pero napansin ko, dito na ako. Diyan na ako. Nax. Diyan na guys oh. Napansin kong nakatayo dyan, dito na ako. Wala, napaka-lame nung ginagawa. 'Di ba? Sabi sa iyo Sir Donsky, makinig ka sa amin ni Sir Lance eh. Tuturuan ka namin. Anyway, mga kababayan ko, nasatisfy ba kayo dito sa reaction video natin kay Sir Donsky? Paki-comment sa baba. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.